Sa ating mga balita po namang pang-consumer at kalakalan. Isa na namang dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo ang nagbabadya bukas. Sa pagtansya po ng ilang oil companies, 70 hanggang 90 sentimos. Nahiya pa kayo, di niyo ginawang piso. Ang patong po per liter sa gasolina. Hanggang 70 sentimos po naman ang sinasabi pong pwedeng idagdag sa halaga po ng diesel kung sakasakali. Ito na ay katlong sunod na linggo ng oil price increase. Paliwanag po ng Energy Department, ito'y dahil pa rin sa posibleng paglubha ng tensyon kasunod nga po ng pag-atake ng Ukraine sa ilang oil refinery ng Russia. Natulak din daw nito ang mas maliit na produksyon ng krudo at tinatayang pagsipa ng demand para sa summer season ng ibang mga bansa. Plano raw ng Agriculture Department na payagan ang pag-angkat ng 200,000 tonelada ng refined sugar. Yan nga ay para mapunan ang tinatayang kakulangan sa supply sa gitna ng off-milling season. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaasahan nilang maglalabas ang Sugar Regulatory Administration ng kautusan ngayong buwan. Kung sakali papasok ang imported na supply bandang Setyembre. Paliwanag naman ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona, naglabas na ang ahensya ng sugar order para maka-pre-qualify ang mga stakeholders na mag-angkat kung bibili muna sila ng lokal na supply. Bilang tulong ito sa mga magtutubo at stabilization ng presyo ng lokal na asukal. Samantala, posible naman daw pong lumagpas sa target ang inflation noong buwan ng Hunyo. Tinataya kasi ng Bangko Sentral na ito'y maitatala sa 3.4 hanggang 4.2%. Lumaki ang tsansa na bumilis ang inflation kumpara sa 3.9% noong Mayo at lumagpas ito sa 2 hanggang 4% target ng BSP. Ayon sa Bangko Sentral, ito'y dahil pa rin sa pagsipa ng halaga ng ilang produktong agrikultural pati na ang pagbaba ng halaga ng piso. Pero nakatulong naman daw ang mas murang kuryente at prutas sa paghila sa inflation. Samantala, lumobo naman ang budget deficit ng Pilipinas nitong Mayo na itala kasi sa 174.9 billion pesos na deficit ang balanse ng bansa. Mas malaki yan kumpara sa higit 122 billion pesos noong Mayo 2023. Binawi rin ito ang higit 42 billion pesos na surplus noong April 2024. Bagamat umakyat kasi ang kita ng gobyerno sa 382 billion pesos, sabay namang lumobo ang gastusin nito sa 557 billion pesos. Sabi ng Treasury Bureau, dahil ito sa mas malaking government spending para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, National Defense, Social Welfare and Development at Health. Naitala sa deficit ang balanse ng gobyerno kapag mas malaki ang gastusin kumpara sa kinikita nito. Nakipag-partner po ulit ang GSIS sa data center subsidiary ng PLDT na Vitro. Inaasahan po makakatulong ito sa serbisyo po ng GSIS para nga sa disaster recovery at business continuity. Malaking tulong din daw ito sa GSIS ang co-location services ng Vitro at ang seguridad ng data center infrastructure nito. Dahil dito'y tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng benepisyo sa mga government employees at kanilang pamilya kahit na merong kalamidad. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.